Dumulog sa Korte Suprema ang pamilya nina dating NPA cadre Jeffrey K. Eric Celis at dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lorraine Badoy, kapwa anchors ng Sunshine Media Network International, SMNI, na patuloy na nakadetene sa Kamara. Naghain ng petition for habeas corpus si dating presidential spokesperson Ati Harry Roque upang mapalaya sa kustudiya ng Kamara sina Celis at Badoy. Kinukwestiyon ng kampo ng mga petitioner ang legalidad ng kapangyarihan ng Kamara upang i-cite for contempt at ikulong si Celis sa kasagsagan ng congressional hearings. Ang isyu po dito, unang-una, pwede bang magpakulong ang Kamara de Representantes laban sa mga media na ginagamit lamang ang kanilang karapatan para sa malayang pamamahayag, pahayag ni Roque. Nais ng kampo ng mga petitioner na atasan ng Korte Suprema ang Kamara upang ilantad sa Korte sina Celis at Badoy. Umaasa ang kampo ng mga petitioner na kakatigan ng kataas-taasang hukuman ang idinulog na kahilingan. Bukod kay Roque Council ng mga petitioner, ang petition for the right of habeas corpus and certiorari ay idinulog sa Korte Suprema ng pamilya nina Celis at Badoy. 6 na araw na ngayon mula nang natiting na sa Kamara ang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis at dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy matapos silang makontempt habang tinidinig ng House panel ang prangkisa ng SMNI noong nakaraang linggo. Lunes ng hapon, nagpasaklolo na ang mga asawa nila Badoy at Celis sa Korte Suprema para sa kanilang agarang paglaya mula sa House detention. Kasama ang abogado na si dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque, naghain ng mga ito ng habeas corpus at certiorari para ideklarang walang legal na basihan ang House detention at mayroong grave abuse of discretion. Matatanda na pinakontempt ng mga kongresista si K. Eric at dinetain sa loob ng House of Representatives matapos itong tumangging pangalanan ng kanyang source sa 1.8 billion na travel expense daw ni House Speaker Martin Romualdez, habang si Badoy ay kinontempt dahil sa naging sagot nito sa advertisement ng programang Laban Kasamang Bayan. Para sa kampo, iligal ang naturang House detention. Malinaw po na illegal. Una-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag na ibunyag ang source niya dahil nga po sa Sotolo, at dapat po bago magpakulong, binibigyan muna ng pagkakataon na marinig ang mga resource persons sa Kamara. Tunay pong makapangyarihan ng Kongreso, tunay po na meron silang kapangyarihan magpa-aresto na wala pong indefinite period of time. Pero meron pong mas makapangyarihan sa mga congressman at congresswomen. Yan po ang saligang batas. At narito kami sa Korte Suprema para dumulog sa Korte Suprema para muli panindigan po ang supremacy ng ating saligang batas. 20 years kaming nasa kilusan. Buong buhay namin for 20 years nasa kalye. Nagmamarcha at nagsumisigaw na ibagsak ang gobyernong ito. Ngayong sinusunog yung mga FPJ ng mga presidente. Nagbalik loob kami sa gobyerno ni K. Eric dahil alam namin na mali yung ginagawa namin lumalaban sa gobyerno. Ngayon, nagtatanong lang si K. Eric, hindi nga kami naikulong nung nagmamarcha kami. Ngayon, nagtatanong lang siya, kulong agad. Saan ang justice nun? Sana mapakinggan kami na wala silang ginawang masama as far as yung ating batas is concerned. Naniniwala naman ng mga petitioner na agad na aaksyonan ng Korte Suprema ang kanilang apila. Gusto ng mga asawa nila Badoy at Celis na makasama mga ito bago ang Pasko. Sa kanilang petisyon, gusto nilang makalabas ng House detention ang dalawa bago o sa December 15. Kung nag-file kami, naglagay po sila ng rush na annotation. Kasi habeas corpus po, mataas sa prioridad ng hukuman. Dahil ang habeas corpus, matagal na pong sandata yan para pangalagaan ang kalayaan ng mga mamamayan. So naniniwala po kami na titinggin kaagad ng Korte Suprema to dahil ito nga po ang pinakamataas sa prioridad sa ating hukuman. In the spirit of Christmas, na siguro in God's will, masusolusyonan agad ito. Siyempre, ang ina ni K. Eric ay noon pang Martes hanggang ngayon na umiiyak umaga at hanggang gabi. Kaya ang labang ito ay hindi lang para kay Eric, para rin sa buong pamilya natin. Pamilya, kailangan makasama namin yung aming asawa. Sana pakinggan kami ng Supreme Court na medyo agabyado sila sa nangyari sa kanila. So hopefully they will rule in our favor. Samantala, binaliwala naman ng asawa ni Celis ang mga kritisismo sa ginagawang hunger strike ng kanyang asawa habang nakakulong sa pasilidad ng Kamara. Matatanda ang nag-hunger strike si Celis at si Badoy bilang pagprotesta sa ginawang pagpapaditin sa kanila ng House panel. Wala po akong masabi. Wala. Karapatan nilang magsabi na kung ano-ano. Para sa akin po, hindi natin ma-appreciate ng tao. Kung magbabash sila, so be it. Yung
Lalo ngayong araw, no? Ito po ay makasaysayan na araw para sa lahat ng mamamahayag dahil sinusulong po natin ang karapatan ng malayang pamamahayag. Ang isa sa pa po ay petisyon para sa habeas corpus at certiorari sa pangalan po ni Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric Celis. No? Ang issue po rito, unang-una, kung pwede bang mag-contempt at magpakulong ang Kamara de Representante laban sa mga media na ginagamit lamang ang kanilang karapatan para sa malayang pamamahayag. O ito ba ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment para sa freedom of the press? Pangalawa, pwede bang i-contempt ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nasa sotolo? So ang re-resolba ng hukuman dito ay mas makapangyarihan ba ang Kongreso ng bumuo ng sotolo na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing. So ang tanong, mas makapangyarihan ba ang Kongreso kesa doon sa batas na binuo nila, no? At pangatlo, syempre, ay kung pwede bang magpakulong ang Kongreso ng walang due process. Dahil nakita niyo naman po, si Lorraine Badoy pinakulong dahil ang sagot niya minsan oo, minsan hindi. Pero ang tanong, meron bang advertisers ang programa niyang laban sa bayan? Dahil po doon sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya raw po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni Ka Eric, ayaw nga niyang i-reveal ang source niya dahil sa sotolo. At ang sabi ng mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang sotolo sa Kamara de Representante. So ito po ay hindi lang po makasaysayan para sa lahat ng mga mamamahayag. Ito po yung importanteng araw para sa demokrasya. Dahil kung wala pong malayang pamamahayag, masusupit po talaga ang diskusyon, ang debate na kinakailangan natin para gumana ang ating demokrasya. So hindi lang po si Badoy at si Ka Eric ang dumudulog ngayon sa Korte Suprema, kundi lahat po ng mamamayang Pilipino na nagbibigay importansya sa malayang pamamahayag, malayang pananalita at demokrasya dito sa ating bansa. Well, ang censurary po is grave abuse of discretion nga kasi binaliwala ang shield law na sotolo at hindi sila binigyan ng due process rights. Nakita naman na po natin na nung sabi ni Badoy na meron siyang advertiser, minsan walang advertiser, pinakulong na siya. At syempre, yung hindi pagpayag ni Ka Eric na sabihin kung sinong source niya. I am therefore inclined, Mr. Chair, to deny the request if it will be forwarded to the committee because this is show of how do you say bad faith or suspend consideration, Mr. Chair, kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa sa Korte Suprema. So sa aking palagay po, Mr. Chair, hindi yata sumasang-ayon yun sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. Mr. Chair, The Honorable Pimentel and the Honorable Abante. Mr. Chair, I suggest that we suspend consideration, not entirely deny the subject matter or the request, because although they have already filed cases in the Supreme Court, they can always withdraw the cases filed the court. So, tignan po natin kung ano ang direction nila Celis and ni Badoy. If they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. So, Mr. Chair, I strongly suggest that we suspend consideration of this matter. Mr. Chair, The Honorable Abante. actually I was about to make a motion for furlough, but because of this development that even Congressman Suarez has said and Congressman Pimentel, I would agree with them, Mr. Chair, unless otherwise, Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. We might be able to consider, but if they will not be able to withdraw, Mr. Chair, then we would like to let them know that they're going to stay here in this Christmas season, from here until New Year. And that would be very, very hard for them. They should realize that. Thank you very much, Honorable Abante. So, yeah, the motion of the Honorable Pimentel. The motion, Yes. Mr. Chair, I move that we suspend the consideration on the request of Mr. Celis. So move, Mr. Chair. There's a motion seconded by the Honorable Senior Deputy Speaker Gonzales and the Honorable Benny Abante. The chair in objections on a unanimous vote. We are going to suspend decision of the request of Ka Eric until we're able to clear it with them personally as to this
case that they have filed before the Supreme Court and the contents of the case. I'd like to thank the Honorable Abante, who was earlier ready to move to approve or to allow Ka Eric, but I agree that I think we will have to make clear the position that they have taken legally before we can move on with our decision as a committee. Mr. So, Chair, further, Yes. upon hearing what Congressman Suarez has said, I think that his letter and the actuations of the loved ones that filed in Supreme Court is highly hypocritical. And we want to ferret the truth here, and we do not want anybody here that would make a big fool out of us, Mr. Chair. Thank you very much, Honorable Abante. That is very clear. So that being the case, the decision whether to grant the request of the Honorable Ka Eric for a furlough is hereby suspended until further clarification. And I would like to ask all members to, at any given time, a special session or a regular session regular meeting can be called, or a special session if this happens after Wednesday. Thank you very much. So therefore, the motion is approved. We now proceed for the favorite motion. Oh, I'm sorry.